Good day to everyone who is listening. So, this is our by pair presentation for Java Swing. So, let me introduce ourselves. So, my name is Giancarlo Ruiz Enonrade. And I am Mary Grace Espinida, and we are here to present our Java program, which is Vendo Machine. So, here is our program code. So, now for our output. So, so now for our output. So, this is the interface or yung lumalabas when you run it. So, unang lalabas dun is yung Vendio pause login. So, may makikita kayo dito. Please log in to start transaction. So, meron dito yung username and then yung password. So, yung username and password, hindi na kami gumawa ng create ng sariling account ng kung sino man yung gustong bumili or whatsoever. Kasi, siyempre ang hassle ng gano'n. So, ang ginawa na lang namin is nag-create kami ng sarili naming, username and password na ishi-share namin sa inyo. So, ang username namin is yung name lang din namin, Gian and Grace. And then yung password naman namin is 0105. So, ayun, pwede niyo siyang buksan kung gusto niyong i-check yung mga products na namin and kung gusto niyong bumili. So, for sa una is yung login window is may mga field pa siya, which is yun nga yung username at password na nag-aanyaya sa gumagamit na ilagay ang kanilang mga credential upang magsimula ng isang transaction. So, kapag nailagay na ang information, maaring pindutin ang login button upang makapagsimula or yun nga, makapasok na dun sa mismong ah so, ayun na, wait lang, login na tayo. So, ayan, makikita dito yung login successfully. So, nakapag-login na tayo. So, ay, wait, ta-try naman natin yung kapag nag-login, Nagkamali. kapag nagkamali tayo, may lalabas din dyan. Ayan. So, ayan, may lumalabas din na error which is invalid username or password. So, ganyan yun pag namali yung niya, pag-input ng username and password. So, kailangan din natin maging maingat sa paglalagay ng natin, ng information para yun nga, makapasok agad tayo sa site. So, mag-login na tayo. So, yun na. So, sige. So, ayun, kapag nakapag-login ka naman po, ito na po yung makikita nyo, yung mga products na pwede nyong mabili. So, paano nga ba po namin ginawa tong Vendo machine na to? Nag-input po kami, naglagay po kami ng specific na size para po mag-fit yung picture or yung image po na makikita nyo dito since kapag hindi po kayo naglagay ng specific na size, malaki po siya and hindi po magandang tignan. Tapos po, ito pong codes dyan, yung
A1, A2, B1, B2. 'Yan po yung mga, code na puwede niyong i-input sa, dito po sa keypad or sa keyboard na 'to para po, ma ma-recognize po ng machine kung ano po yung gusto niyong bilhin na item. So, for example po, gusto niyo po ng, Coca-Cola, 'yan. Mag-i-insert po muna kayo ng pera kunwari po 50, ayan, nag-insert kayo ng 50, tapos ang code po niyan is, ayan, A1, 'yan po yung code niya. So, i-input niyo po diyan yung code na A1. Tapos po siyempre hindi naman po siya, automated na vending machine, kailangan niyo po siyang i-enter para po mag-generate siya. So, pipindutin niyo po diyan yung enter, ayan. Wait lang. Tapos po, kapag nagkamali naman po kayo ng input, kunwari, nagkamali kayo, 'yan CA yung C1 D1 yung nabili niyo, pero ang gusto niyo talaga is Coke, puwede niyo po siyang i-clear na ganyan. Tapos kapag na-enter niyo naman po siya, magdi-dispense na po yung magdi-dispense na po ng, product yung aming vending machine, ayan lalabas na po yung gan'to. Tapos saka lang po ilalabas yung sukli niyo kung meron po kayong sukli. Kapag enough naman po yung pera niyo, siyempre wala naman pong ilalabas na sukli. So ayan, ayan po yung, um, purpose po niyang mga, ano po na yan, keyboard and keypad na mga pindutan po na yan. So next. So ayun, so tama ka diyan 'no, yung last kong i-explain dito is yung mga errors. So, may mga errors kasi dito which is nasabi din ni Mary Grace, yun nga 'pag nag-input tayo ng kunwari C1, which is hindi naman natin totally gusto 'yan or na-mistouch lang tayo, puwede natin i-clear agad 'yan. So, may lalabas diyan, transaction cleared, enter code. So, mag-e-enter tayo ng panibagong code na gusto natin dito, ayan may iba-ibang code diyan hanggang ano 'yan, H2. So, sunod naman is yung ano, yung return money, ayan. Kung ayaw natin ng ano, kunwari gusto natin magpalit nung in-insert nating pera, gusto natin ano lang, 50 lang yung ilagay natin pero nalagay natin yung 100, puwede tayong mag-return ng money. So ayan, return money, ilalabas diyan. So mawawala din dito yung yung in-insert mong money. And then naman, eto din meron pa dito is yung ayan 'pag in-enter mo ta's wala pa, hindi ka pa kasi nag-i-insert na like nag-insert ka ng pera ta's nag-enter ka, may lalabas din na code must be 2 characters. So kailangan mo muna mag-enter ng code. Siyempre kailangan mo na mamili diyan sa mga product ng kung anong gusto mo, ayun. So may isa pa is yung, ah yung code lang din ay, sorry, wait lang. Ayan, let's say B2, ganyan. Ayan, 'pag wala ka namang in-insert na pera ta's enter ka agad ng code, may lalabas diyan na need 45 pesos more or more para ayun nga, mag-dispense ng magbasa siya ng item na binili mo and then yung change kung if ever na meron man. So, dagdag ko lang din is yung yung kapag hindi tama yung input na product, halimbawa, hindi umiral yung code, wala lalabas na produkto at maaaring magbigay ng error message na invalid product code. So, yung nun, yung function na ginamit dun is validate validate product code. Yung function is, nagche-check siya ng product code na ine-enter kung valid ba at umiiral sa system. So next is yung insufficient funds. Kung ang pera ay na pinasok ay hindi sapat,
Ayun pa pala yung insufficient funds. Kunwari, ayan, nag-insert ka ng 20, pero yung gusto mong bilhin, ito, chocolate bar. Siyempre, wait lang. Piliin natin. B2. Tapos, in-enter natin. Ayan, ganun din. Naglalabas siya ng need 25 more. Kasi nga, insufficient, kulang yung ano. Kulang yung in-insert nating, yung ng pera. So yun, kung yung pera na pinasok natin is hindi sapat para sa presyo ng produkto is maaaring lumabas ang mensahe na insufficient fund. So, yung ano, yung ginagamit na ano doon, function is check funds. So, pinapansin ng function na ito kung ang halaga ng pera is na ilalagay ng gumagamit ay sapat para sa presyo ng produkto. Kung hindi, magbibigay ito ng error message. So, yun yung ano naman, kasi medyo madami 'to, eh, hindi ko siya, ma-out of stock. Marami yung stock na nailagay ko. Pero yun, yung, sa out of stock naman, kung yung produkto yung na pinili ay out of stock, walang matitira, magbibigay ng message na, yun nga, out of stock. So, yung function na ginagamit dun is check stock. Kung sinusuri ng function na yun is yung kasalukuyang stock ng produkto at nire-report kung wala na bang natitira na stock pa dito. So, yung, last naman natin is yung invalid money inserted. Kung ang pera na nailagay ng gumagamit ay hindi tama. So, yun din, yung parang kaninang na-explain ko na once na kulang yung perang na-insert natin is, yun nga, hindi niya mababasa yung gusto nating bilhin dito kasi nga kulang. So, eto, wait lang. Insert ulit tayo. May ano din kami dito, may receipt, eh. Ayan, nandito rin yung change tas yung item dispense is yung mineral water. So eto yung ano namin receipt, may naka-include diyan yung date, time, kung kailan tayo yun nga bumili, then yung item purchase which is yung water, then yung summary, yung price, yung cash na pinasok natin, and then yung change na, binigay sa'tin. So ito, may nakalagay diyan, "Thank you for choice until your next Vendastic experience." So, VENDO. So yung ano namin, pangalan ng mismong, vending machine namin is VENDO. So that's all for ano, for our, Wait lang, in JavaScript. addition pala, ano, nakalimutan ko sabihin kanina is yung sa picture nga, yung sa image, kung paano din namin siya na-insert pala is ano, dapat pala para ma-insert yung picture po dito, yung file po dapat ganyan, dapat yung ano, yung file po ng picture niyo is kasama po dapat yung file nung, mismong Java program po na code niyo para po na ma-recognize po or mabasa po siya nung, mismong code niyo. Tapos yung code name niyo po dapat dun is, naka-PNG or naka-JPEG po para po, mabasa po siya nung program code niyo po. I-insert niyo po siya dun sa code niyo, meron pong part ng code niyo dun na dun niyo po ilalagay yung mga picture para po, ayan lumabas po siya dito sa vending machine natin or dito po sa output natin. So ayun po, that's all for our, presentation. I hope may natutunan po kayo and I hope, nagustuhan niyo po yung, aming ano, humble Present. Java Swing. Thank you po.